Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na kristal, kasabay ng malakas na dagundong sa buong malaking bahay. Nanggaling iyon sa may sala kung saan isang mamahaling florera ang nahulog mula sa pedestal. Pero hindi iyon ang nagpakaba kay Don Antonio Valderrama. Ang tunog na nagpatayo sa kanya mula sa kanyang swivel chair, ang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso ay ang himig, isang pamilyar na himig ng piano na biglang sumayaw sa hangin, mas malakas pa kaysa sa tunog ng basag na salamin, mas matinding tumatagos sa kanyang kaluluwa kaysa sa anumang sakit na kanyang naranasan sa nakalipas na 15 taon. Nanginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa lumang larawan sa kanyang mesa. Ang larawan ni Elena, ang kanyang asawa, na may matamis na ngiti at mga matang puno ng buhay. 15 taon, 15 taon ng pagdurusa, ng paghahanap, ng pagkalugmok sa pait ng pagkawala. Ang dating masigla at maingay na mansyon ay naging isang malamig at tahimik na kaharian ng kalungkutan, na tanging ang kanyang mga hikbi at ang paghagupit ng hangin ang nagsisilbing tunog ng buhay. Si Don Antonio, nakilala bilang isang walang-awang negosyante na siyang utak sa likod ng Veridian Holdings, ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay palaging malungkot at ang kanyang mukha ay palaging nakasimangot na para bang bitbit niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Ngunit ang himig na iyon ang kanilang kanta, ang kanilang sariling himig na nilikha ni Elena. Paano? Paano ito nangyari? Hindi ito maaaring isang guni-guni. Ang bawat nota, ang bawat pagbigkas ay perpekto. Napabalik siya sa katotohanan nang kumatok si Aling Nena, ang matagal na nilang kasambahay, sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok siya, bitbit ang isang basong kape at ang isang ngiting pilit. Ang kanyang mga mata ay namamaga at pula, senyales ng mga gabing walang tulog. "Sir, tapos na po ang serbisyo sa sala. Narinig ko po ang tunog ng basag na florera. Pasensya na po. Si Andrea po ang nakabasag. Naglilinis po kasi siya." Tiningnan niya si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nakakunot noo. "Sino si Andrea?" "Si Andrea Reyes po, sir. Ang bago pong katulong. Dumating po siya kanina. Siya po ang kapalit ni Manang Bebang na umuwi sa probinsya," paliwanag ni Aling Nena habang nilalagay ang kape sa kanyang mesa. Bago, isang bagong katulong, at siya ang tumutugtog ng kanyang kanta. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mata ni Don Antonio. "Sabihin mo sa kanya na pumunta rito. Gusto ko siyang makausap." Nagulat si Aling Nena sa kahilingan. Bihira lang na makipag-usap si Don Antonio sa mga kasambahay, lalo na sa mga baguhan. "Naku sir, sigurado po ba kayo? Baka pumatakot si Andy." "Gawin mo ang sinabi ko, Aling Nena," matigas niyang tugon. Hindi nagtagal, pumasok si Andrea Reyes. Mukha siyang bata, mga 20 taong gulang, payat at mahiyain. Ang kanyang mga mata ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap niya para bang may kasalanan siyang ginawa. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, nakatali sa isang simpleng ponytail. Mayroon siyang isang simpleng blusa at palda at ang kanyang mga sapatos ay luma at kupas. Sa kabila ng lahat, mayroong isang kakaibang lambing sa kanyang mukha. "Andy, Andrea Reyes, sir," bulong niya, halos hindi marinig. "Ikaw ba ang tumutugtog ng piano kanina?" Diretsahang tanong ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay malalim at nagtatanong. Nagangat ng tingin si Andy, nagulat sa tanong. Ang kanyang mga mata ay bilog at inosente. "Opo, sir. Pasensya na po kayo. Hindi ko po dapat hinawakan ang piano ninyo. Hindi ko po kasi napigilan ang sarili ko. Maganda po kasi ang tugtog." "Anong tugtog?" Yung kanta po na tinutugtog ko kanina, sir. Hindi ko po alam ang pangalan pero ganda po kasi. Parang may sinasabi po," sagot niya, na may halong pagkamangha. Binalot ng katahimikan ang opisina.
Nakatitig si Don Antonio kay Andy, sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Hindi ito maaaring isang simpleng pagkakataon. Ang ganoong pagiging perpekto sa pagtugtog ng isang kanta na tanging siya at si Elena lamang ang nakakaalam ay imposibleng nagkataon. Saan mo natutunan ng tugtog na iyan? Tanong niya, pinipilit na gawing kalmado ang kanyang boses. Sa nanay ko po, sir, sagot ni Andy. Ang kanyang boses ay lumambot. Si Aling Delia po, mahilig po siyang tumugtog ng piano. Siya po ang nagturo sa akin ng mga nota. Ang nanay mo, nasaan siya ngayon? Wala na po siya, sir. Namatay po siya noong bata pa po ako. Kaya po ako nagtatrabaho dito para po makatulong sa mga naiwan ko. May bakas ng lungkot sa kanyang boses. Nagkaroon ng kakaibang panginginig sa puso ni Don Antonio. Ang mga sagot ni Andy ay simple at prangka. Pero mayroong isang bagay sa kanyang pagkatao na nagpakita ng isang mas malalim na kwento. Ang kanyang mga mata ay parang may bitbit na lihim at ang kanyang boses ay parang may ikinukubli. Sir, may mga papel po pala akong dala para po sa registration ko. Eto po, sabi ni Andy, at inilapag ang isang folder sa mesa. Nagmadali siyang lumabas ng opisina para bang may multong humahabol sa kanya. Naiwan si Don Antonio na mag-isa, nakatitig sa folder. Ang pangalan ni Andrea Reyes, Aling Delia, Batangas. Isang serye ng mga pangalan at lugar na biglang nagliwanag sa kanyang isip. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator, si Mang Danny. Mang Danny, kailangan ko ng impormasyon tungkol sa isang Andrea Reyes, bagong katulong ko. Lalo na ang tungkol sa kanyang ina na si Aling Delia at kung saan sila galing. Gusto ko ng detalyadong background check. Kailangan ko ito bukas na bukas, utos ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na matagal nang nawala. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at lumapit sa malaking bintana, tinitingnan ang dilim ng gabi. Ang himig ni Elena ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas malakas ngayon, mas malinaw. Hindi ito maaaring pagkakataon. Mayroon itong koneksyon. Isang koneksyon na maaaring magdala sa kanya pabalik sa Elena o sa isang katotohanang mas mapait pa sa kanyang kasalukuyang pagdurusa. Muling tinalikuran niya ang bintana at tiningnan ang lumang larawan ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, hindi sa lungkot, kundi sa isang matinding pag-aalinlangan at pagtataka. Sino ka ba talaga, Andrea Reyes? Ang himig na iyan, hindi ito maaaring isang simpleng pagkakataon. Pakiramdam ko, ikaw ang susi sa lahat ng nawala sa akin. O baka naman, ikaw ang susi sa mas malalim pang lihim. Simula ng araw na iyon sa opisina ni Don Antonio, pakiramdam ni Andrea o Andy sa madaling salita, ay tila siya laging nakatayo sa ilalim ng isang malaking nakabibingi na ilaw. Ang bawat kilos niya ay tila sinusubaybayan, bawat galaw ay sinisiyasat. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit, dahil ba sa nabasag niyang plorera o dahil sa pagtugtog niya ng piano. Pinagsabihan naman siya ni Aling Nena na huwag nang alalahanin iyon at madalas ay nakangiti pa sa kanya. Pero ang mga mata ni Don Antonio, kakaiba ang mga iyon, hindi masama, hindi rin naman galit. Kung minsan, para itong salamin na sumasalamin sa isang malalim na kalungkutan na halos kapareho ng nararamdaman niya sa kanyang sariling pag-iisa. Ngunit sa karamihan ng oras, para itong matulis na laser na tumutusok sa kanyang kaluluwa na naghahanap ng isang bagay na hindi niya mawari. Nagbibigay ito sa kanya ng halo-halong damdamin, isang bahagi ng kanyang sarili ang nakaramdam ng pag-aalala, ng takot na baka mapagalitan siya o mawalan ng trabaho. Pero mayroon ding kakaibang init na bumabalot sa kanya.
Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon, lalo na mula sa isang taong tulad ni Don Antonio Valderrama, ang may-ari ng mansyon at ng Veridian Holdings. Sa araw-araw na lumilipas, mas naging kapansin-pansin ang presensya ni Don Antonio. Madalas itong lumalabas ng kanyang opisina, naglalakad-lakad sa mansyon at palaging may dahilan para kausapin siya. Minsan, tinatanong nito kung paano niya lilinisin ang isang partikular na silid. Minsan, tinatanong kung anong gusto niyang kanta, pero palagi ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, para bang may hinahanap, para bang may gusto itong malaman, ngunit hindi niya masabi. Andy, anong klasing musika ang gusto mo? Tanong ni Don Antonio isang hapon habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin. Napahinto siya sa pagdidilig at lumingon dito. Mga lumang kanta po, sir. Yung mga may malalim na kwento. Yung parang hinihimig ang nararamdaman mo. Isang tipid ng ngiti ang lumitaw sa labi ni Don Antonio. Ganon ba? Kung may pagkakataon ka, Andrea, pakinggan mo ang mga piyesa ni Beethoven. Punong-puno iyon ng emosyon. Opo, sir, sagot niya na may kaunting pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mukha ng matandang Ginoo na tila sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Naramdaman niya ang init ng pag-asa na parabang may isang tao na nakakakita sa kanya, hindi lamang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang tao na may sariling mundo at damdamin. Pero ang pakiramdam na iyon ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Bakit kaya ganito si Don Antonio? Sa bawat pagkakataon, naaalala ni Andy ang kanyang nakaraan. Ang kanyang pagkabata ay malayo sa karangyaan ng mansyon ni Don Antonio. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa Tondo kasama si Aling Delia. Hindi sila mayaman, madalas ay sapat lang ang kanilang kinikita sa paglalaba at paggawa ng mga maliliit na tinda. Ngunit kahit sa kahirapan, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Aling Delia. Napakasipag ni Aling Delia. Sa umaga, naglalaba siya para sa kanyang mga kapitbahay. Sa hapon, nagtitinda siya ng mga kakanin sa palengke. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon niya ilalabas ang kanyang lumang gitara at kakantahin ang mga awitin na pinasahan pa ng kanyang ina. Dito niya nakuha ang pagmamahal ni Andy sa musika. Minsan, pumupunta sila sa isang lumang simbahan kung saan may piano at doon ay tinuturuan siya ni Aling Delia ng mga simpleng nota. Andy, anak, tandaan mo, sabi ni Aling Delia habang magkasama nilang pinipindot ang mga puti at itim na keys. Ang musika ay parang buhay, may mga mataas at mababa, may malakas at mahina. Pero sa huli, ang lahat ay nagiging isang magandang himig. Kahit mahirap ang buhay, huwag kang titigil sa pagtugtog kasi sa musika walang katapusan ng pag-asa. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa puso ni Andy. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Ang mansyon ni Don Antonio, sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at malungkot, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng pag-asa. Dito, malaya siyang nakakatugtog ng piano kahit patago. At sa bawat nota, pakiramdam niya ay nakakaugnay siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya, isang bagay na nawala sa kanya ng matagal na panahon. Isang hapon, inutusan siya ni Aling Nena na linisin ang lumang silid-aklatan ni Don Antonio. Isang malaking silid iyon na puno ng mga libro na umabot hanggang sa kisame. Ang amoy ng lumang papel at balat ay bumabalot sa buong silid na parabang nagkukubli ng libu-libong kwento. Habang pinupunasan niya ang isang lumang bookshelf, napansin niya ang isang nakatagong espasyo sa likod ng ilang lumang libro. Nagulat siya. Mayroong isang lumang kahon doon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon. Gawa iyon sa lumang kahoy at nakasara ng isang maliit na lock. Hindi niya maiwasang buksan iyon.
Sa loob, mayroong isang maliit na album ng litrato na nakabalot sa isang lumang tela. Binuksan niya ang album. Puno iyon ng mga litrato ng isang masayang pamilya, isang bata pang Don Antonio, nakangiti. Isang magandang babae, may mahabang itim na buhok at mga matang kumikinang sa kaligayahan, at isang maliit na sanggol na karga ng babae. Para bang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan nang makita niya ang litrato ng babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, halos kasing kulay ng kay Andy. Ang kanyang ngiti ay malambing, at ang kanyang mga mata, para bang pamilyar ang mga iyon. Tila nakita na niya ang mga mata na iyon sa isang lugar, sa isang panaginip, o sa isang malalim na bahagi ng kanyang alaala. At ang sanggol. Ang sanggol ay napakaliit, napakapresko, at may isang maliit na palatandaan sa kanyang pulso, isang maliit na birthmark na halos kapareho ng kanya. Napahawak si Andy sa kanyang pulso, kung saan naroon ang isang maliit, halos hindi na makitang markang pula. Hindi kaya may kinalaman siya sa pamilyang ito? Isang kakaibang pakiramdam ng pananabik at takot ang bumalot sa kanya. Hindi siya pinalaki na magtanong tungkol sa kanyang tunay na magulang. Ang sabi lang ni Aling Delia ay namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente at kinuha siya para alagaan. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang larawan ng babae at ng sanggol, isang butil ng pagdududa ang tumubo sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae sa larawan, dahan-dahang hinaplos ang gilid ng lumang papel. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumabo at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, basa at mainit. Bakit niya nararamdaman ito? Bakit niya nararamdaman ang matinding kalungkutan, ang pangungulila na para bang matagal na niyang kilala ang babaeng ito? Sino ka ba talaga? Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mukha ni Elena sa litrato. Ang pakiramdam na ito ay hindi pangkaraniwan. Para itong isang malalim na himig na matagal nang nawala, ngunit ngayon ay unti-unting nagbabalik na puno ng pangako at pait. May isang koneksyon, alam niya sa kanyang puso na may koneksyon. Biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng pagbukas ng pinto. Nagulat si Andy at muntik nang mahulog ang album. Agad niyang binalik ang litrato sa kahon at pilit na sinarhan ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib na para bang tumatakbo siya sa isang marathon. Anong ginagawa mo riyan, Andrea? Bakit mo hinahawakan ang larawan ng aking asawa? Ang boses ni Don Antonio ay malalim at nagtatago ng isang matinding galit na hindi niya kailanman narinig mula rito. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim na para bang handa itong kumain ng buhay. Nakatayo ito sa may pinto, ang kanyang katawan ay tensyonado at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Napayuko si Andy, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nakita ko lang po kasi naglilinis lang po ako. Nililinis? O naghahalungkat ng mga bagay na hindi mo dapat pinakikialaman? Tanong ni Don Antonio, lumapit sa kanya, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mapagbantay. Ang tingin nito ay dumapo sa kanyang pulso, kung saan nakatago ang maliit na birthmark. Hindi po, sir, hindi po talaga, nagmamadali niyang tugon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanyang buhay. At ngayon, pakiramdam niya ay nahuhuli siya sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Kinuha ni Don Antonio ang kahon mula sa kanya at tiningnan ang album. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakikita ang bakas ng luha sa larawan ni Elena. Mayroon ka bang gustong sabihin sa akin, Andrea? Naramdaman ni Andy ang lamig sa kanyang mga ugat.
Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na iyon ang pakiramdam na parabang ang babae sa larawan ay kanyang pamilya. Hindi niya kayang sabihin kay Don Antonio na may kapareho sila ng birthmark ng sanggol sa litrato. "Wala po, sir. Wala po akong gustong sabihin," bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit ang mga mata ni Don Antonio ay nakatitig pa rin sa kanya, puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding isang maliit na kislap ng isang bagay na hindi niya mawari, isang uri ng pag-asa. Ngunit ito ay natatakpan ng pag-aalinlangan, ng galit at ng isang matinding suspense. Inilagay ni Don Antonio ang album sa kanyang bulsa at tiningnan si Andy. Ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. "Umalis ka na, Andrea. Magpatuloy ka sa iyong mga trabaho." Agad na lumabas si Andy sa silid-aklatan. Ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog. Ngunit habang papalayo siya, naramdaman niya ang tingin ni Don Antonio sa kanyang likod. Isang tingin na puno ng tanong, na puno ng lihim, at puno ng isang kakaibang pag-asa na hindi niya maintindihan. Ang isang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Sino ka ba talaga, Andrea Reyes? Bakit mayroong koneksyon ang iyong puso sa isang litrato ng isang babaeng hindi mo kilala?" Nanlamig ang dugo ni Don Antonio nang makita niya si Andrea na may hawak na litrato ni Elena. Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso ay biglang nagising, kasabay ng isang matinding pag-aalinlangan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ni Andy ng isang bagay na pribado. Ito ay tungkol sa bakit. Bakit ang litratong iyon? Bakit ang kanilang kanta? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, mas malakas pa kaysa sa kanyang pagnanais na kalimutan ang nakaraan. Inilapag ni Don Antonio ang album sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Andy na nakayuko at nanginginig. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang matalim na gilid na nagpakita ng kanyang matinding pagpipigil sa sarili. "Andrea, tinanong kita, mayroon ka bang gustong sabihin sa akin?" Nagangat ng tingin si Andy. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. "Wala po, sir. Wala po akong gustong sabihin. Nagulat lang po ako. Hindi ko po alam kung bakit, pero parang pamilyar po ang babae sa litrato." Ang kanyang sagot ay nagpatindig ng balahibo ni Don Antonio. "Pamilyar? Paano mangyayari iyon?" "Pamilyar? Paano mo nasabing pamilyar?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakakunot noo. Yung mga mata po niya, sir. Tapos, may isang pakiramdam po akong kakaiba. Hindi ko po maipaliwanag. Nauutal si Andy. Ang kanyang mga mata ay nananatili pa ring nakayuko. Napahigpit ang hawak ni Don Antonio sa album. Ang mga salita ni Andy ay tumagos sa kanyang puso, nagdala ng isang alon ng mga alaala. Ang mga mata ni Elena, iyon ang pinakamamahal niyang bahagi ng asawa. Iyon ang mga matang nagpapakita ng kabaitan, ng karunungan at ng isang malalim na pagmamahal sa musika. Si Elena, siya ang aking asawa, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay malalim at malungkot. Ang babaeng nakikita mo diyan, mahilig siyang tumugtog ng piano. Siya ang gumawa ng kantang narinig ko sa iyo. Napaangat ng tingin si Andy. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Siya po? Ang galing-galing niya po pala. Napakaganda ng himig na iyon, sir. Parang may sinasabi. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa labi ni Don Antonio. Oo, may sinasabi. Isang kwento ng pagmamahal, ngunit isang kwento rin ng pagkawala. Huminto siya, nagdalawang isip kung gaano karaming impormasyon ang ibibigay. Ngunit ang pagtataka ni Andy ay nag-udyok sa kanya. Si Elena ay nawala, 15 taon na ang nakalipas. Parang biglang naglaho, walang bakas, walang paliwanag. Napansin ni Andy ang matinding lungkot sa boses ni Don Antonio at ang kanyang puso ay nakaramdam ng pagkahabag. Pasensya na po, sir.
Hindi ko po alam. Wala kang kasalanan, Andrea, sagot ni Don Antonio. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawan ni Elena. Kaya nga, kailangan kong malaman kung bakit pamilyar sa iyo ang kantang iyon. At ang mukha ni Elena. Sa puntong ito, hindi na nagtatanong si Don Antonio. Mas marami nang itong binibitawang impormasyon at sa bawat salita, tila may isang malaking bahagi ng isang palaisipan ang unti-unting nabubuo sa isip ni Andy. Umalis ka na, Andrea. May kailangan akong tawagan. Utos ni Don Antonio, ang kanyang boses ay bumalik sa dating tigas. Nagmamadaling lumabas si Andy, dala ang mga bagong tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sino si Elena? Ano ang kinalaman ng kantang iyon? At bakit niya nararamdaman ang isang kakaibang koneksyon sa isang babaeng hindi niya kailanman nakilala? Habang papalabas si Andy, kinuha ni Don Antonio ang kanyang telepono at tinawagan si Mang Danny. Ang boses ng detective ay may bakas ng pagmamadali. "Sir, may mga nakita na po ako," sabi ni Mang Danny. Ang kanyang boses ay tila may gustong ipahiwatig. "Napakakakaiba po ng mga nakita ko sa background check ni Andrea Reyes. It is this man. It is Juan Tude. It is Juan Tude's man." Humigpit ang hawak ni Don Antonio sa telepono. "Ano yon, Mang Danny? Sabihin mo sa akin ang lahat." "Sir, ang nanay ni Andrea, si Aling Delia, ay may koneksyon po sa isang lumang klinika sa Batangas. Klinika po na iyon ang naging sentro ng investigasyon sa isang kaso ng baby swapping noong mga panahong nawala si Ma'am Elena." Naging yelo ang dugo ni Don Antonio. Baby swapping. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Hindi ito maaaring mangyari. "At sir, may isa pa po," dagdag ni Mang Danny. Ang kanyang boses ay seryoso. "Mayroon pong isang tao na madalas magbisita kay Aling Delia sa Batangas at siya rin po ang madalas na tumatawag sa klinika. Isang lalaking nagngangalang Marco. Marco Alcantara. Kilala niyo po, sir?" Nabasag ang telepono sa kamay ni Don Antonio at nahulog iyon sa sahig. Marco, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip na puno ng galit at pagtataksil. Si Marco, ang kanyang dating kasosyo sa negosyo, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong kinaiinisan niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ngayon, ang lahat ay nagkaroon ng katuturan. Ang pagkawala ni Elena, ang himig, si Andrea, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagiging agresibo ni Marco sa mga board meeting, ang kanyang labis na paghanga kay Elena, ang kanyang pagiging ambisyoso na halos maging mapanganib. Noon, inakala niyang simpleng inggit lang iyon. Ngunit ngayon, ito ay isang malalim na puot na nagtulak kay Marco na gawin ang isang krimen. "Marco," bulong ni Don Antonio, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso ay sumabog, mas matindi pa kaysa sa isang bulkan. Ang sakit ng pagkawala ni Elena ay napalitan ng isang matinding pagnanais na maghiganti. Kailangan niyang makita si Aling Delia, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Agad siyang nagmamadaling lumabas ng kanyang opisina. Utak niya ay puno ng mga tanong at ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa direksyon ng Tondo sa dating bahay ni Aling Delia. Sa isang maliit at makipot na eskinita, naroon ang isang lumang bahay na halos gumuho na. Nandoon pa rin ang ilang kapitbahay, nagkukuwentuhan sa harap ng kanilang mga bahay. Nang makita nila ang mamahaling kotse ni Don Antonio, lahat sila ay nagulantang. Lumabas si Don Antonio sa kotse at lumapit sa isang matandang babae na nagtitinda ng kakanin. "Magandang gabi po. Nandito po ba si Aling Delia?" tanong niya. Napatingin sa kanya ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanliit. "Si Delia? Matagal nang nawala iyon, hiho."
Matapos ang ilang taon matapos kunin ang batang babae, bigla na lang siyang umalis. Walang paalam, wala man lang farewell party. Batang babae, sino po? Yung alaga niya, si Andrea. Ang sabi niya, anak niya. Pero duda kami. Malaking pera ang hawak niya noon, hindi naman siya nagtatrabaho sa mayayaman, bigla na lang mayaman, tapos naglaho na parang bula. Ang mga salita ng matandang babae ay nagpatunay sa kanyang mga hinala. Biglang nagkaroon ng malaking pera si Aling Delia at pagkatapos nawala. Lahat ay konektado kay Marco. Salamat po, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Bumalik siya sa kanyang kotse, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Andrea, ang kanyang anak, ang anak niya kay Elena. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso, nagdala ng isang matinding pagmamahal, ngunit kasabay nito ay isang matinding takot. Kailangan niyang protektahan si Andrea at kailangan niyang ilabas ang katotohanan, hindi lamang para kay Elena, kundi para na rin kay Andrea. Ngunit alam niya na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Si Marco ay hindi lamang isang karaniwang kaaway. Siya ay isang tao na handang gawin ang lahat para sa kanyang sariling kapakinabangan kahit pasirain ang isang pamilya. Ang kanyang puso ay puno ng galit, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon, ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mukha ay seryoso. Sa kanyang bulsa, ang larawan ni Elena ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Marco, tapos na ang pagtatago mo, hinding-hindi ko hahayaang saktan mo pa ang aking anak. Mula ng gabing iyon sa silid-aklatan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Kung dati, ang kapaligiran ay malamig at tahimik, ngayon ay mayroong kakaibang bigat, isang nakakabalisang tensyon na tila nakabitin sa bawat sulok. Pakiramdam ni Andy, may anino na sumusunod sa kanya. Hindi man niya nakikita, ngunit nararamdaman niya ang malamig na haplos ng isang panganib na tila nagkukubli sa mga pader ng malaking bahay. Nagulat siya isang umaga nang makita niya ang mga security guard na nagkalat sa paligid ng mansyon. Mayroon pang mga bagong CCTV camera na nakakabit sa bawat sulok. Ang mga bintana ay tila mas binabantayan at ang mga pinto ay mas mahigpit ang pagkakakandado. Kung dati ay malaya siyang naglalakad-lakad sa hardin, ngayon ay may limitasyon na ang kanyang mga galaw. Nag-aalala siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Aling Nena, bakit po ang daming guard bigla? Tanong ni Andy habang naghahanda sila ng hapunan. Napatingin si Aling Nena sa kanya, ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Hindi ko rin alam, Ineng, basta ang sabi ni Sir, kailangan daw ng dagdag na seguridad. Marami raw kasing masamang loob ngayon. Ngunit may kakaibang kinang sa mga mata ni Aling Nena, tila may alam ito na hindi niya masabi. Ang pagiging masyadong protektibo ni Don Antonio ay mas naging kapansin-pansin. Hindi na ito naglalakad-lakad sa mansyon para lamang kausapin siya. Ngayon, direktang tinatawag na siya nito sa kanyang opisina o di kaya ay sa sala. Ang kanyang mga tanong ay hindi na lamang tungkol sa musika o paglilinis. Ngayon, tinatanong na siya nito kung saan siya pupunta, kung sino ang kanyang kasama at kung ano ang kanyang ginagawa sa labas ng mansyon. Kung minsan, para siyang isang bilanggo. Andrea, huwag kang lalabas nang walang kasama. Utos ni Don Antonio isang gabi, ang kanyang mga mata ay seryoso at malalim. Ang mundo sa labas ay puno ng panganib, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Naramdaman ni Andy ang init ng pagmamalasakit ni Don Antonio sa isang banda, nakakapanatag. Pakiramdam niya ay may nagmamahal sa kanya, may nagpoprotekta, ngunit sa kabilang banda, nakakainis. Pakiramdam niya ay kinukulong siya, pinipigilan ang kanyang kalayaan.
Nagtatanong siya, bakit nga ba ganoon na lang ang pag-aalala nito sa kanya? Isang kasambahay lamang siya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng library, nakita niya ang isang pahayagan sa mesa ni Don Antonio. Ang headline ay nagsasabi tungkol sa isang malaking issue sa Veridian Holdings. Malaking pagkalugi sa Veridian Holdings dahil sa biglaang pagbaba ng stocks. Napakunot-noo si Andy. Nabanggit ni Aling Nena na mayroong mga problema sa kumpanya, ngunit hindi niya akalain na ganito kalaki. Narinig niya ang boses ni Don Antonio mula sa kanyang opisina na nagngangalit sa telepono. Hindi ako papayag, Marco. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Napahinto si Andy. Marco? Ang pangalan na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sino si Marco? At bakit ganito ang galit ni Don Antonio sa kanya? Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nagbago. Ginawa mo na ang lahat ng iyon kay Elena at ngayon, pati ang kumpanya ko. Napalabas sa kanyang kamay ang basahan na kanyang hawak. Elena, ang pangalan ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang babae sa litrato. Ang babaeng nagtutugtog ng kanta. Ang babaeng konektado sa kanya sa isang kakaibang paraan. Ano ang kinalaman ni Marco kay Elena? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisilip niya ang pinto ng opisina ni Don Antonio. Naririnig niya ang mga salita nito na puno ng galit at sakit. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang isang malaking palaisipan ay unti-unting nabubuo at siya ay nasa gitna nito. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Aling Nena. Aling Nena, may tanong lang po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nag-aalala. Ano iyon, Ineng? Sagot ni Aling Nena habang nagluluto. Kilala niyo po ba si Marco Alcantara po? Napahinto si Aling Nena sa paghihiwa ng gulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Sir Marco? Siya ang dating kasosyo ni Sir Antonio. Bakit mo natanong, Ineng? Narinig ko po kasi si Sir Antonio na nakikipag-usap sa kanya sa telepono. May kinalaman po daw siya kay Ma'am Elena. Diretsahang tanong ni Andy. Sinusubukang basahin ang reaksyon ni Aling Nena. Napalingon si Aling Nena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Naku, Ineng, huwag kang makikialam sa mga usapan ng mga amo mo. Masama iyon. Mas mabuti kung mananahimik ka na lang. Ang boses ni Aling Nena ay tila nagbabanta at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Napaatras si Andy. Bakit ganoon si Aling Nena? Bakit tila ayaw nitong pag-usapan si Marco at Elena? Mayroon ba itong alam na hindi niya alam? Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng pagkalito. Naramdaman ni Andy na lalong lumalaki ang pader sa pagitan niya at ng iba pang tao sa mansyon. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa sa kabila ng pagiging abala ng mansyon. Para siyang isang outsider na naghahanap ng kasagutan sa isang kwento na hindi niya lubos maintindihan. Isang gabi, habang hindi makatulog, bumaba si Andy sa sala at umupo sa harap ng piano. Ang moonlight ay tumagos sa malaking bintana at nagbigay ng isang mahiwagang liwanag sa lumang instrumento. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga keys at nagsimulang tumugtog ng pamilyar na himig. Ang himig ni Elena. Ang kantang iyon ay nagdala sa kanya ng kalungkutan, ngunit nagbigay rin ng isang kakaibang pag-asa. Habang naglalaro siya ng mga nota, napansin niya ang isang kakaibang bahagi ng piano. Isang maliit na kahoy na bahagi na tila pwedeng buksan. Nagkaroon siya ng kutob. Dahan-dahan niyang sinubukan itong buksan at laking gulat niya nang bumukas ito. Sa loob, mayroong isang maliit, lumang kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob,
Naroon ang isang magandang necklace na may isang maliit na pendant na hugis lyre. Sa tabi nito, mayroong isang maliit na papel na may sulat kamay. Ang mga titik ay tila mga nota ng musika at mayroong mga kakaibang simbolo na hindi niya maintindihan. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang necklace, isang kakaibang sulat. Ano ito? May connection ba ito kay Mama Elena? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, mas malakas pa kaysa sa himig ng piano. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit alam niya na ang lihim na ito ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang galit ay kumukulo sa dugo ni Don Antonio. Ang pangalan ni Marco Alcantara ay nagpaalab sa bawat selula ng kanyang katawan. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang katotohanan na nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang baby swapping, ang lumang klinika, ang pagkawala ni Elena, lahat ay nagdudugtong at ang lahat ay tumuturo sa isang tao, si Marco. Walang oras na inaksaya si Don Antonio. Agad niyang ipinatawag si Marco sa kanyang opisina sa gitna ng board meeting. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin nang pumasok si Marco na may nakakalukong ngiti sa labi. Antonio, ano bang problema? Hindi ba't dapat pinag-uusapan natin ang mga bagong project? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pang-aasar. Huwag kang magkunwari, Marco, sagot ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Marco, ngunit mabilis itong bumalik kasabay ng isang nakakataas na tawa. Ano ba ang pinagsasabi mo, Antonio? Nahihibang ka na ba? Ang dami mo na atang problema sa kumpanya, pati ang pag-iisip mo nadadamay na. Nagpakita si Don Antonio ng mga ebidensya, ang ulat ni Mang Danny tungkol sa klinika, ang koneksyon ni Aling Delia, at ang mga financial transaction na nagpapakita ng biglaang pagtaas ng yaman ni Aling Delia sa panahong nawala si Elena. Iyan ba, Antonio? Sabi ni Marco na tiningnan ang mga papel na parang walang kwenta. Madali lang naman iyan. Si Aling Delia? Oo, matagal ko ng kasosyo sa isang maliit na negosyo ng mga kakanin. At ang Batangas, bakasyon lang iyon. At ang mga transaksyon, normal na negosyo lang. Ikaw, Antonio, mukhang nawawala ka na sa sarili. Hindi mo ba nakikita? Pinapabagsak mo ang sarili mo sa paghahanap ng mga ghost. Ang galing ni Marco sa pagbabaluktot ng katotohanan ay nakakapanindig balahibo. Ang kanyang mga salita ay tila may kapangyarihan na gawing kasinungalingan ang katotohanan. Ngunit hindi si Don Antonio naniwala. Ang galit ay kumukulo pa rin sa kanyang puso. At si Elena? Tanong ni Don Antonio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Biglang bumulong si Marco sa kanyang tenga. Si Elena? Akala ko ba patay na? O baka naman, hindi mo lang siya mahanap dahil sa pagiging abala mo sa paghawak ng lahat. Alam mo, Antonio, minsan, ang taong masyadong gustong kontrolin ang lahat ay siya ring nawawala sa kanyang sarili. Isang ngiting nakakapanindig balahibo ang lumitaw sa labi ni Marco. Sa kabila ng kanyang galit, naramdaman ni Don Antonio ang isang maliit na butil ng pagdududa. May kakayahan si Marco na impluwensyahan ang iba at ang kanyang mga salita ay nakakapanlinlang. Ngunit ang pagtugtog ni Andy ng kanta ni Elena ay nagpatibay sa kanyang paniniwala. Hindi siya maaaring magkamali. Umalis ka, Marco. Ayokong makita ang mukha mo, utos ni Don Antonio. Umiling si Marco at lumabas ng opisina na may ngiting nanalo. Isipin mong mabuti, Antonio, baka ako pa ang makatulong sa iyo. Naiwan si Don Antonio na mag-isa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit sa gitna ng kanyang galit at pagdududa, may isang maliit na pag-asa na nagpaliwanag sa dilim si Andrea.
Hindi nagtagal, kumatok si Andy sa pinto ng kanyang opisina. Mayroon itong hawak na isang maliit na necklace at isang lumang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang mukha ay namumutla. "Sir, kailangan ko po kayong kausapin," sabi ni Andy. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Nakita ko po ito sa lumang piano." Inilapag niya ang necklace at ang papel sa mesa. Napaawang ang bibig ni Don Antonio nang makita ang necklace. Kilalang-kilala niya ito. Ito ang necklace na ibinigay niya kay Elena sa kanilang unang anniversary at ang sulat kamay ni Elena. "Elena," bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "May mga nakasulat po dyan, sir. Mga nota po," sabi ni Andy. "Pero may mga kakaibang simbolo po na hindi ko maintindihan." Kinuha ni Don Antonio ang papel at pinagmasdan ang mga nota. Elena ay mahilig sa codes. Maraming beses na ginamit niya iyon para sa kanilang mga personal message. At ang mga simbolo, iyon ang mga simbolo na ginamit niya upang gumawa ng isang lihim na wika. "Alam ko kung paano ito basahin," sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Umupo sila at nagsimulang basahin ang mga nota. Bawat nota ay isang salita, bawat simbolo ay isang paglilinaw. Unti-unting nabuo ang mensahe. "Mahal kong Antonio, kung nabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa panganib ako. Si Marco, ginawa niya ang lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pinilit niya ako. Pinilit niya akong gawin ang mga bagay na ayaw kong gawin dahil sa anak natin, Antonio. Ang ating anak, si Baby Andrea. Nasaan siya? Inilayo nila siya sa akin." Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Don Antonio. Si Baby Andrea ang kanilang anak. Si Andy, hindi siya maaaring magkamali. Si Marco, kinuha niya si Elena. At ang ating anak, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang kanyang pagiging kontrolado, ang kanyang pagiging abala sa negosyo, ang kanyang pagiging bulag sa mga palatandaan ay nagdulot ng 15 taon ng pagdurusa kay Elena at ang pagkawala ng kanyang anak. Ngunit ang kasamaan ni Marco ay hindi nagtatapos doon. Dumating ang tawag mula kay Mang Danny, ang kanyang boses ay malungkot at puno ng pag-aalala. "Sir, mayroon pa po akong nakita, si Aling Delia, ang nanay ni Andrea. Hindi po siya ang tunay na nanay. Ginipit po siya ni Marco para gawin ang baby swapping. Mayroon po akong nakuha na testimonya mula sa isang dating empleyado ng klinika. Pinilit daw po si Aling Delia na sundin ang utos ni Marco o di kaya ay mapapahamak ang kanyang sariling pamilya." Biglang nanlamig ang dugo ni Andy, ang kanyang nanay. Ang nanay na nag-alaga sa kanya, ang nanay na nagturo sa kanya ng musika. Si Aling Delia ay isang accomplice. Hindi po totoo iyan," bulong ni Andy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi po gagawin ni Mama Delia iyon. Hindi po niya ako kayang saktan." Ngunit ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang sakit ng pagtataksil ay tumagos sa kanyang puso. Ang taong pinakamamahal niya, ang taong inakala niyang kanyang sariling ina, ay bahagi pala ng isang malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding pagkadurog ng puso. Yumuko si Andy at umiyak ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan na parabang ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho na parang bula. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Umupo si Don Antonio sa tabi niya at marahang niyakap siya. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang bata na ito, ang kanyang anak, ay dumanas ng matinding sakit dahil sa kanyang kapabayaan. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Patawarin mo ako, hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito."
Inihimas niya ang likod ni Andy, sinusubukang bigyan ito ng kapanatagan. Ang mga salita ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Batangas, hindi ligtas. Si Baby Andrea, ang mensahe ay naging malinaw. Si Elena ay buhay at nasa panganib at si Andrea, ang kanilang anak, ay nasa panganib din. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niyang muli ang papel. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Batangas, hindi ligtas. Si Baby Andrea. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng TV. Isang balita ang lumabas sa screen. Balitang breaking, Veridian Holdings nakaharap sa hostile takeover bid mula sa Marco Alcantara. Inaasahang babagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya sa mga darating na araw. Napatingin si Don Antonio sa TV, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Marco, ang kanyang pagiging ambisyoso ay walang hangganan. Hindi lamang niya kinuha ang kanyang asawa at anak, kundi gusto rin niyang kunin ang kanyang buong imperyo. Napayakap si Andy sa kanyang necklace, umiiyak ng umiiyak. Ngunit sa gitna ng kanyang mga hikbi, may isang bagay na nagpalakas sa kanya, ang kanyang ama na nasa tabi niya. "Papatayin niya tayo, Papa," sigaw ni Andy. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga hikbi ni Andy ay humupa, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay nanatili. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Mang Danny. Ginipit po siya ni Marco para gawin ang baby swapping. Hindi niya matanggap. Si Aling Delia, ang babaeng itinuring niyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya ng bawat nota, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naging abo. Niyakap siya ni Don Antonio, ang kanyang mga kamay ay mahigpit. "Andy, anak, alam kong mahirap itong tanggapin, pero kailangan nating maging matatag. Si Elena, ang mama mo, kailangan natin siyang hanapin at kailangan nating ipagtanggol ka." Ang boses ni Don Antonio ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Tumingala si Andy, ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Pero si Mama Delia po, Papa. Bakit po niya ako nagawaan ng ganon? Minahal ko po siya. Akala ko po, pamilya kami. Ang bawat salita ay may kaakibat na kirot. Hindi niya ginusto iyon, anak. Pinilit siya. Baka ginamit siya ni Marco. "Alam kong mahirap, pero kailangan nating intindihin," sagot ni Don Antonio, sinusubukang magpaliwanag. Ngunit alam niyang walang salita ang makakapawi sa sakit na nararamdaman ni Andy. Sa mga sumunod na araw, tila gumuho ang lahat. Ang Veridian Holdings, ang imperyo na binuo ni Don Antonio sa loob ng maraming taon, ay nasa bingit ng pagbagsak. Araw-araw, mayroong mga news report tungkol sa hostile takeover bid ni Marco Alcantara. Bumaba ang presyo ng stocks at ang mga investor ay nag-aalangan. Nakikita ni Andy si Don Antonio na pabalik-balik sa kanyang opisina, madalas ay hindi na natutulog, ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Ang dating malakas at matatag na lalaki ay tila unti-unting nanghihina. Isang gabi, narinig ni Andy ang malakas na pagbabasag ng mga gamit sa opisina ni Don Antonio. Pagkatapos, ang mga bulong ni Mang Ben at Aling Nena. "Kawawa naman si Sir," bulong ni Aling Nena. "Ang lahat ng pinaghirapan niya, mawawala." Naramdaman ni Andy ang kirot sa kanyang puso. Ang pagkawala ni Elena, ang pagtataksil ni Aling Delia, at ngayon ang posibleng pagkawala ng lahat ng mayroon si Don Antonio. Para bang ang kapalaran ay pilit na dinudurog ang kanyang pamilya bago pa man sila tuluyang magkaroon ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Walang siya, walang tunay na pagkakakilanlan. Isang produkto lamang siya ng isang malaking kasinungalingan.
Ngunit sa kabila ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang maliit na bahagi ng kanyang sarili ang naghahanap ng kasagutan, ang mga mensahe ni Elena, ang kanta, ang necklace. Mayroong isang bagay na sinisikap sabihin sa kanya ng nakaraan. Isang hapon, habang si Don Antonio ay abala sa kanyang opisina, naglakas loob si Andy na pumasok sa dating silid ni Elena. Hindi pa niya ito napapasukan. Ang silid ay malaki, ngunit tila ito ay pinabayaan sa loob ng maraming taon. Ang mga kurtina ay nakasarado at ang hangin ay mabigat. Mayroong isang lumang mesa, isang upuan at isang malaking aparador. Sa isang sulok, mayroong isang lumang kama na may isang maliit na cabinet sa gilid. Nilibot ni Andy ang silid, hinahaplos ang bawat bagay, sinusubukang maramdaman ang presensya ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga dingding at sa mga estante ng libro. May isang kakaibang kutob siyang naramdaman, tila mayroong isang bagay na nakatago. Lumapit siya sa maliit na cabinet sa tabi ng kama. Mayroong mga lumang libro doon at sa likod ng mga iyon, napansin niya ang isang maliit na takip na kahoy. Dahan-dahan niyang sinubukan itong buksan at sa kanyang pagtataka, bumukas ito. Sa loob naroon ang isang lumang kahon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob mayroong isang lumang diary na may balat na luma na, isang bungkos ng mga music sheets na may mga kakaibang simbolo at isang maliit lumang manika. Ang manika ay gawa sa tela na may simple ngunit masining na pagkakagawa. Nakasuot ito ng isang maliit na damit at sa gilid ng damit mayroong isang maliit na tahi na letra. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang manika. Ibinuka niya ang tela at binasa ang maliit na tahi. Buhay ako, hanapin ninyo ako, para bang may tumibok sa kanyang puso. Si Elena. Buhay siya, ang kanyang mama, ang kanyang tunay na ina. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga mata, ngunit ngayon hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa, isang matinding pag-asa na nagpainit sa kanyang kaluluwa. Agad siyang nagmamadaling lumabas ng silid ni Elena, bitbit ang kahon. Dumiretso siya sa opisina ni Don Antonio. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Papa, Papa, buhay siya, buhay si Mama, sigaw ni Andy. Habang ibinababa ang kahon sa mesa ni Don Antonio, nag-angat ng tingin si Don Antonio, ang kanyang mukha ay pagod at balisa. Ngunit nang makita niya ang manika at ang diary at ang music sheets, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang manika at binasa ang mga salita. Buhay ako, hanapin ninyo ako. Elena, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa diary na tila naghahanap ng mga kasagutan. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na alarm. Ang buong mansyon ay biglang nagkaroon ng commotion. Mga tunog ng nagmamadaling mga hakbang, mga sigaw at mga putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas. Napatayo si Don Antonio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Marco! Sigaw niya. Niyakap niya si Andy at itinulak ito sa likod ng malaking mesa. Manatili ka rito, huwag kang lalabas. Nanginginig si Andy, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot ay bumalot sa kanya. Hindi pa man niya nakikita ang kanyang ina, ay naroon na naman ang panganib. Narinig niya ang mga tunog ng labanan sa labas, ang mga sigaw ng mga guard, ang mga tunog ng basag na salamin. Sinusubukan ni Marco na pasukin ang mansyon, ngunit ang mga security system ni Don Antonio ay matatag. Ngunit hanggang kailan? Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Andy si Don Antonio na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga guard sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang may mangyari sa kanyang anak
at sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Andy ng isang kakaibang lakas, si Mama Elena. Buhay siya at kailangan nila siyang iligtas. Ang lahat ng sakit, ng pagtataksil, ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matinding pagnanais na maging matatag. Sa labas, malayo sa mansyon, nakatayo si Marco Alcantara sa kanyang kotse. Nakangiti ng may nakakapanindig balahibo. Nakatitig siya sa mansyon na tila naghihintay sa tamang pagkakataon. Hindi ka pa rin nagbabago, Antonio, bulong niya sa sarili. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mananalo. Ang lahat ng sa iyo ay magiging akin at ang anak mo magiging akin din. Mabigat ang dibdib ni Don Antonio habang tinatahak nila ni Andrea ang highway patungong Batangas. Ang pag-asang matagpuan si Elena ay tila isang nagliliyab na apoy sa gitna ng kadiliman, ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba at pag-aalinlangan. Si Marco, ang anino ng kanyang galit at pagtataksil ay tila sumusunod sa kanila. Si Andy sa tabi niya ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, ngunit alam ni Don Antonio na ang kanyang isip ay malayo. Ang sakit ng pagtataksil ni Aling Delia at ang pag-asang makita ang kanyang ina ay dalawang matinding emosyon na nagsasagupaan sa kanyang puso. Anak, magiging maayos ang lahat, sabi ni Don Antonio, hinawakan ng kamay ni Andy. Mahahanap natin si Mama Elena mo. Nag-angat ng tingin si Andy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero paano po kung ito ay isang patibong, Papa? Paano po kung masaktan lang tayo ni Marco? Naramdaman ni Don Antonio ang lamig ng takot sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Hindi natin iyon hahayaan. Mayroon tayong mga ebidensya at mayroon tayong pag-asa. Hindi tayo susuko, anak. Hindi tayo susuko. Ilang oras ang lumipas at narating nila ang Batangas. Ang bahay na tinuro ng diary ni Elena ay nasa isang liblib na lugar, malayo sa kabihasnan. Isa itong lumang bahay na gawa sa kahoy at tila pinabayaan na sa loob ng maraming taon. Ang hardin ay puno ng mga ligaw na damo at ang mga bintana ay basag. Ang katahimikan ay nakakabingi at mayroong isang kakaibang pakiramdam ng pag-iisa na bumabalot sa buong lugar. Ito na ba yon, Papa? Tanong ni Andy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Don Antonio. Ito na, mag-ingat tayo. Dahan-dahan silang bumaba ng kotse at lumapit sa lumang bahay. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok at ang bawat tunog ay nagpapatalon sa kanilang puso. Naglakad sila sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumabalot sa kanila. Ang mga gamit ay luma na at mayroong mga sirang upuan at mesa na nakakalat sa sahig. Elena, Mama Elena, sigaw ni Andy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Walang sagot. Ang tanging tunog ay ang pagaspas ng hangin sa mga sirang bintana. Elena! Nandito na kami, sigaw ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Biglang may narinig silang mahinang tunog mula sa likod ng isang sirang pinto. Nagkatinginan si Don Antonio at Andy. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng malakas. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto at binuksan ito. Sa loob, naroon si Elena. Nakaupo sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, ang kanyang mukha ay payat at maputla, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang kanyang ganda. Elena! Sigaw ni Don Antonio at agad na lumapit sa kanyang asawa. Mama! Sigaw ni Andy at niyakap ang kanyang ina. Ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata, isang halo ng tuwa at lungkot. Niyakap ni Elena ang kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Andy, anak ko, ikaw na ba yan? Naghiwalay sila sa pagkakayakap
at tiningnan ni Elena si Don Antonio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Antonio, buhay ka, nahanap mo ako. Elena, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito? Tanong ni Don Antonio habang hinahawi ang buhok ni Elena. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, may umalingaw-ngaw na tunog ng malakas na tawa. Isang tawa na puno ng kasamaan, ng pagtataksil at ng tagumpay. Naku, 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 ang pamilyang Valderrama nagkakasama-sama na pala, sabi ni Marco Alcantara na lumabas mula sa likod ng pinto. Kasama niya ang 5 matitikas na lalaki na may hawak na baril. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Don Antonio. Patibong, ito ay isang patibong. Marco, walang hiya ka. Ano ba ang gusto mo? Bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Don Antonio. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngumiti si Marco. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Ano ang gusto ko, Antonio? Ang lahat ng sa iyo, ang kumpanya mo, ang kapangyarihan mo, at oo, pati ang asawa mo at ang anak mo. Tiningnan niya si Andy. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Si Andrea, ang anak ko, hindi ba? Nagulat si Andy. Ang anak niya? Huwag kang magkunwari, Marco. Alam ko na ang lahat. Ang baby swapping, ang pilit mong ginawa kay Aling Delia. Ang lahat, sigaw ni Don Antonio. Umiling si Marco. Oo, lahat ng iyan. Pero mayroon kang nalimutan, Antonio. Ang tunay na simula ng lahat ng ito. Lumapit siya kay Elena at hinawakan ang buhok nito. Naaalala mo ba, Elena, ang mga magulang mo, ang aksidente? Akala mo, simpleng aksidente lang. Pero ako ang nagplano noon para mawala ang lahat ng hadlang sa pagitan nating dalawa. Napasigaw si Elena sa gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi totoo yan. Use no sizit not menes visites. In this it knows sis vina. Totoo, Elena. Akala mo mahal ka ni Antonio, pero ang totoo, ginamit ka lang niya para sa kanyang negosyo. Ako, Elena, ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi mo lang nakita, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabaliw. At nang hindi mo ako pinili, ginawa ko ang lahat para magbayad siya. Ang pagkawala mo, ang anak niyo, ang lahat. Ang mga salita ni Marco ay tumagos sa puso ni Don Antonio. Ang kanyang galit ay umapaw. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa buhay. Walang hiya ka, Marco, hindi ko hahayaang saktan mo ang pamilya ko, sigaw ni Don Antonio at agad na sumugod kay Marco. Ngunit si Don Antonio ay matanda na at si Marco ay may kasama. Agad siyang pinagsasaksak ng mga tao ni Marco. Tumumba si Don Antonio sa sahig, ang kanyang katawan ay puno ng sakit. Ngunit pilit pa rin siyang bumangon, sinusubukang protektahan si Elena at Andy. Papa, sigaw ni Andy. Antonio, sigaw ni Elena. Ngunit huli na ang lahat. Si Don Antonio ay hindi na makabangon. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at sugat. Ngunit pilit pa rin siyang nakatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Ngayon, Antonio, makikita mo kung paano ko kukunin ang lahat ng sa iyo, sabi ni Marco na nakatayo sa harap ni Don Antonio. Ang kanyang ngiti ay puno ng tagumpay. Ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong imperyo, lahat is redunes. My God says be abowed in men. Hinawakan ni Marco si Elena at Andy at kinaladkad ang mga ito palabas ng bahay. Si Elena ay lumalaban, ngunit wala siyang lakas. Si Andy ay umiiyak, sinusubukang tumakas, ngunit hawak siya ng mahigpit ng mga tao ni Marco. Elena, Andy! Sigaw ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay halos wala na. Ngunit huli na. Ang huling nakita ni Don Antonio ay ang nakakapanindig balahibong ngiti ni Marco. Pagkatapos, kinuha ni Marco ang isang lighter
at sinindihan ang lumang bahay. Ang apoy ay mabilis na kumalat at ang bahay ay biglang nilamon ng apoy. Si Don Antonio, na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, ay nakahiga sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa nagliliyab na apoy. Ang usok ay bumabalot sa kanya at ang init ay nagpapaso sa kanyang balat. "Elena, Andy," bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi na marinig. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang lahat ay naging itim. Ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pamilya ay tila naglaho na parang bula sa nagliliyab na apoy. Binalot ng maitim na usok ang aking mga mata at ang init ng nagliliyab na apoy ay tila sumusunog sa aking balat. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Papa, puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, at ang nakakapanindig balahibong ngiti ni Marco. Tapos, ang lahat ay naging itim. Niyakap ko si Mama Elena, ang aking ina na sa wakas ay nakita ko, ngunit muling inilayo sa akin. Ang aking puso ay puno ng matinding galit at takot. Patibong. Ito ay isang patibong na nagpabagsak sa aming lahat. Nagising ako sa isang malamig, madilim na silid. Ang aking mga kamay ay nakatali at ang aking bibig ay natatakpan ng tela sa tabi ko. Nakatali rin si Mama Elena. Ang kanyang mukha ay payat at maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring matatag. Nasa loob kami ng isang lumang bodega na may mga bintana na may rehas. Ang hangin ay mabigat at ang katahimikan ay nakakabingi. Tumingin ako kay Mama Elena at sinubukan kong magsalita, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang tunog. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa aking kamay, nagbigay ng isang kakaibang kapanatagan. "Andy, anak ko," bulong ni Mama Elena, ang kanyang boses ay mahina. "Ligtas tayo." "Sa ngayon, si Papa po," tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Niyakap ako ni Mama Elena at hinalikan ang aking noo. "Mabubuhay siya, anak. Alam ko, malakas ang iyong papa. Mayroong isang kakaibang lakas sa kanyang mga salita." Ang kanyang pagiging matatag ay tila nagbigay sa akin ng pag-asa. Nagsimula kaming magkwentuhan. Ang lahat ng mga tao na nawala sa amin, ang kanyang pagkawala, ang aking paglaki. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, kung paano siya kinuha ni Marco, kung paano siya ginipit, kung paano siya pinilit na ilayo ako, ang kanyang paghihirap, ang kanyang sakit, ang kanyang pag-asa na makahanap kami, at ang mga mensahe, ang mga kanta, ang mga lihim na tahi sa manika. "Alam kong may koneksyon tayo, anak," sabi ni Mama Elena, hinawakan ang aking kamay. "Palagi kitang hinahanap, hindi ako sumuko, at ngayon nakita na kita at makikita rin natin ang papa mo." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Kung kaya niya, kaya ko rin. Hindi ako susuko, hindi kami susuko. "Kailangan nating tumakas dito, Mama," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. "Kailangan nating tulungan si Papa." Ngumiti si Mama Elena. "Matalino kang bata, Andy, at malakas. Ako rin, may naiisip na paraan." Ikinuwento ni Mama Elena sa akin ang kanyang plano. Ang bawat detalye, ang bawat hakbang. Ginawa niya ito sa loob ng maraming taon sa kanyang pagkakakulong. Ang bawat galaw ng mga guard, ang bawat oras ng kanilang pagpapalit, ang mga ruta ng kanilang pagbabantay. Naalala ko naman ang mga panahong naglilinis ako sa Veridian Holdings. May isang bahagi ng building na halos hindi na ginagamit. Isang lumang imbakan ng mga gamit. Mayroon akong nakitang isang fire exit doon na tila hindi na binabantayan at isang lumang elevator na bihirang ginagamit. Ang imbakan na iyon ay nasa ilalim ng lupa at nakakonekta sa isang lumang lagusan. "Mama, may alam po akong lugar."
Isang lumang imbakan sa Veridian. Kung makakalabas po tayo dito, baka po doon tayo makapagtago, sabi ko. Nagningning ang mga mata ni Mama Elena. Mabuti, may pag-asa tayo anak, may pag-asa. Samantala, sa labas ng nagliliyab na bahay sa Batangas, nagising si Don Antonio. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit. Ang usok ay bumabalot sa kanya at ang apoy ay patuloy na nagliliyab. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita niya ang mukha ni Elena at Andrea. Hindi siya maaaring mamatay, hindi siya maaaring sumuko. Biglang may narinig siyang mga tunog ng mga yabag. Nandoon si Mang Ben at Aling Nena, sila ang nagligtas sa kanya. Sir Antonio, buhay po kayo, sigaw ni Mang Ben habang buhat siya. Marco, kinuha niya sila, si Elena, si Andrea, sabi ni Don Antonio, ang kanyang boses ay mahina. Alam po namin sir, sinundan po namin kayo. May kutob po kasi kami, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan po nating umalis dito, sir. Bago pa po bumalik ang mga tao ni Marco, dinala nila si Don Antonio sa isang ligtas na lugar. Agad siyang ginamot, ang kanyang mga sugat ay malalim, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malalim pa. Kailangan ko ng lahat ng mga abogado ko, lahat ng mga tao na tapat sa akin. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating bawiin ang lahat at iligtas ang aking pamilya, sabi ni Don Antonio. Ang kanyang boses ay puno ng galit at determinasyon. Marco, tapos na ang paghahari-harian mo. Nagumpisa si Don Antonio na magplano. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado, ang kanyang mga trusted personnel sa Veridian Holdings at ang kanyang mga politikal na koneksyon. Ang lahat ng kanyang galit ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa loob ng bodega, patuloy kaming nagpaplano ni Mama Elena. Ginagamit niya ang mga lumang kasangkapan sa bodega upang makagawa ng mga simpleng kagamitan para sa aming pagtakas. Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit sa bawat araw mas lumalakas ang aming pag-asa. Kailangan natin ng tiempo, anak, sabi ni Mama Elena. Isang malaking commotion na magpapababa sa bantay ni Marco para tayo ay makatakas. Sa kabila ng lahat ng panganib, ang pag-asa ay nanatili. Ang aming pamilya ay muling magsasama-sama at sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa amin. Samantala, isang balita ang dumating sa team ni Don Antonio. Ang mga abogado niya ay nakahanap ng isang malaking breakthrough. Sir, nakuha na po namin, sigaw ng abogado sa telepono. Mayroon po kaming nakuha na signed confession mula sa isa sa mga dating tauhan ni Marco. Pinilit daw po siya ni Marco na mambihag kay Ma'am Elena at sa baby swapping kay Andy. Narinig ni Don Antonio ang balita at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa wakas, ang katarungan ay nasa aming panig. Sa loob ng bodega, patuloy kaming gumagawa ni Mama Elena. Nagawa naming makagawa ng isang maliit na transmitter na gawa sa mga lumang radio parts. Hindi namin alam kung gagana ito, ngunit kailangan naming subukan. Ang panganib ay napakalaki, ngunit ang pag-asa ay mas malaki pa. Ito na, anak, bulong ni Mama Elena. Huwag kang matakot. Maghanda ka, Marco. Tapos na ang paghahari-harian mo. Umagos ang kaba sa aking mga ugat habang nakaupo ako sa likod ng isang walang markang van kasama ang 12 ng pulis at ang Special Operations Team na inupahan ni Papa. Ang gabi ay bumabalot sa amin at ang tanging ilaw ay ang mga ilaw ng sasakyan at ang maliwanag na buwan. Narinig ko ang mga huling tagubilin ni Mang Danny sa kanyang radyo. Ang aming target, isang malaking bodega sa liblib na bahagi ng Maynila na ginamit ni Marco Alcantara bilang kanyang hideout. Sir, handa na po tayo, bulong ni Mang Danny na nasa tabi ko. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit mayroong isang uri ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ako.
Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sa loob ng ilang araw, ginawa namin ang lahat. Ang signed confession mula sa dating tauhan ni Marco ay nagbigay sa amin ng legal ground para sa isang warrant of arrest. Ang lahat ng impormasyon, ang lahat ng ebidensya ay nasa aming panig. Ngayon, oras na para sa huling laban. Marco, bulong ko sa hangin. Tapos na ang paghahari-harian mo. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena. Ang mga ilaw ng pulisya ay bumulag sa dilim. Sumugod ang mga sasakyan at ang mga pulis ay lumabas, armado at handa para sa laban. Sumabog ang pinto ng bodega at pumasok ang mga pulis. Narinig ko ang mga tunog ng kaguluhan sa loob. Mga putok ng baril, walang direct hit, pawang warning shots lamang para sa audio drama, mga sigaw at ang tunog ng basag na salamin. Ang aking puso ay kumabog ng mas malakas. Nandyan na si Elena, nandyan na si Andrea. Kailangan ko silang iligtas. Tumayo ako mula sa van, ngunit pinigilan ako ni Mang Danny. Sir, dito na lang po kayo. Delikado po sa loob. Hindi! Kailangan ko silang puntahan! Sigaw ko at sinubukang makalusot. Ngunit huli na, napakaraming pulis. Samantala, sa loob ng bodega, Andrea Andy Reyes. Nagulantang ako sa malakas na ingay ng pagsabog ng pinto. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Nagkatinginan kami ni Mama Elena. Pulis! Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Ito na, anak. Oras na, sabi ni Mama Elena. Noon pa man ay pinlano na namin ang pagtakas. Ang bawat detalye, ang bawat galaw. Alam namin na darating ang araw na ito. Ang mga guard ni Marco ay nagulantang din. Nagmadali silang lumabas. Sinusubukang pigilan ng mga pulis. Ito ang aming pagkakataon. Dito tayo, Mama, sabi ko, at hinila siya patungo sa likod ng bodega. Ang bodega ay malaki at puno ng mga lumang kahon at gamit. Nandoon din ang mga matitigas na lalaki ni Marco na sinusubukang pigilan ang mga pulis. Ang kaguluhan ay nagbigay sa amin ng pagkakataon. Andi ang lagusan, sigaw ni Mama Elena. Tumango ako. Alam ko kung saan. Sa ilalim ng isang malaking estante ng mga kahon, mayroong isang lumang lagusan na patungo sa labas. Dahan-dahan kong inalis ang mga kahon at nakita ang lagusan. Dito, Mama. Ngunit bago pa man kami makapasok, biglang may humila sa buhok ko. Saan kayo pupunta, mga traidor? Napalingon ako at nakita ko ang isa sa mga guard ni Marco na puno ng galit sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang pipe at handa na akong saktan. Huwag mong saktan ang anak ko, sigaw ni Mama Elena at sinubukan itong pigilan. Ngunit malakas ang guard, itinulak niya si Mama Elena at bumagsak ito sa sahig. Nagulat ako, hindi ko hahayaang saktan niya si Mama. Tantanan mo ang mama ko, sigaw ko at sinipa ang guard. Nagulat ito at nabitawan ang pipe. Kinuha ko ang pipe at hinampas ito sa guard. Tumumba ito at nawalan ng malay. Mabuti, anak. Tara na, sabi ni Mama Elena. Nagmadali kaming pumasok sa lagusan at gumapang patungo sa labas. Ang lagusan ay madilim at makipot, ngunit alam kong ito ang aming kaligtasan. Don Antonio Valderrama. Pumasok na ako sa bodega sa kabila ng pagpigil ni Mang Danny. Kailangan kong makita si Elena at Andrea. Kailangan kong makita si Marco. Ang loob ng bodega ay isang lugar ng kaguluhan. Mga pulis na nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Marco, mga gamit na nakakalat. Ang usok ay bumabalot sa buong lugar. Marco, lumabas ka! Harapin mo ako! Sigaw ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Biglang may lumabas mula sa dilim. Si Marco Alcantara. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kasamaan. Ngunit ngayon,
mayroon din itong bakas ng desperasyon. Antonio, ang tagal mong nagtago, akala ko ba matapang ka? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aasar. Wala ka pa ring alam sa lahat ng ginawa ko. Alam ko na ang lahat, Marco. Ang pagkawala ni Elena, ang baby swapping kay Andrea, ang lahat ng ginawa mo, sigaw ko. Ang aking galit ay umapaw. Ngumisi si Marco. Oo, ginawa ko ang lahat. Dahil sa iyo, Antonio, dahil sa iyo, kinuha mo sa akin si Elena, kinuha mo sa akin ang lahat. Ikaw ang may kasalanan, Marco. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ang pagpatay sa mga magulang ni Elena, ikaw ang nagplano ng aksidente. Biglang nagbago ang reaksyon ni Marco. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Paano mo nalaman? Hindi iyan totoo. Alam ko ang lahat, Marco. Nakuha namin ang confession ng isa sa mga tauhan mo. Tapos ka na, Marco. Tapos ka na. Biglang may narinig kaming tunog mula sa likod. Si Elena at Andrea. Lumabas sila mula sa lagusan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Pov, Elena Santiago, sa wakas, narito ako. Nasa harap ko ang taong sumira sa aking buhay, ang taong nag-alis sa akin ng aking pamilya, ang taong nagpahirap sa akin sa loob ng 15 taon, si Marco. Marco, bulong ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit puno ng matinding galit. Napalingon si Marco sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkabigla. Elena, buhay ka? Oo, Marco, buhay ako, sabi ko. Ang aking boses ay lumakas at nandito ako para panagutin ka sa lahat ng ginawa mo. Nagkamali ka, Elena, dapat namatay ka na, dapat hindi ka na lumabas, sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabaliw. Hindi ko hahayaang saktan mo pa ang pamilya ko, Marco. Tapos na ang lahat, sigaw ni Antonio. At sumugod kay Marco. Nagkaroon ng isang matinding laban. Si Antonio, sa kabila ng kanyang edad, ay lumaban ng buong lakas. Si Marco, sa kabilang banda, ay desperado. Pov, Andrea Andy Reyes. Habang naglalaban si Papa at Marco, napansin ko ang isang bagay. Ang mga pulis ay unti-unting lumalapit, ngunit may isang guard ni Marco na nakakita sa akin at sinubukang saktan ako. Dito ka lang, bata, sigaw ng guard. Ngunit sa sandaling iyon, may isang himig ang umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang kanta ni Mama Elena. Ang aming kanta. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isip. Nakita ko ang isang lumang amplifier na nakakalat sa sahig. Mayroon ding lumang microphone sa tabi nito. Agad akong lumapit at kinuha ang microphone. Isinaksak ko ang amplifier at nagsimulang kumanta ng kanta ni Mama Elena, ngunit hindi ito simpleng kanta. Pinaghalo ko ang mga nota, ginawa itong isang matalim at nakakabinging tunog na nagpalabas ng isang high-frequency na alon. Umalis ang tunog sa buong bodega at ang lahat ay nagulat. Ang mga pulis, ang mga guard, maging si Marco at Papa, lahat sila ay napahawak sa kanilang tenga at napapikit ang kanilang mga mata. Ang sakit sa tenga, sigaw ni Marco habang nahihirapan. Ito ang aking pagkakataon. Pove, Don Antonio Valderrama. Ang tunog ay nakakabingi, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko si Andrea, ang aking anak. Ang kanyang pagiging matalino, ang kanyang pagiging mabilis mag-isip ay nagbigay sa amin ng pagkakataon. Nakita ko si Marco na nahihirapan, sumugod ako at sinuntok siya. Tumumba si Marco sa sahig, agad siyang inaresto ng mga pulis. Tapos na ang lahat, Marco, sabi ko, ang aking boses ay puno ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos. Habang kinakaladkad si Marco palabas ng bodega, patuloy siyang sumisigaw ng mga pagbabanta.
Hindi pa ako tapos, Antonio. Babalik ako at kukunin ko ang lahat ng sa iyo. Ang asawa mo, ang anak mo, lahat. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at pagkatalo. Yumuko ako at niyakap si Elena at Andrea. Ang aking pamilya. Buo na kami sa wakas. Elena, Andy, bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit biglang naramdaman ko na nanghihina si Elena. Ang kanyang katawan ay lumamlambot sa aking mga braso. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagsasara. "Mama!" sigaw ni Andy. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang huling narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng pag-aalala. Si Mama Elena nanghihina, nakahiga sa aking bisig. Ang pag-asa na sa wakas ay makasama ko siya ay tila naglaho na naman sa aking mga kamay. Nandoon si Papa, hawak ang kamay ni Mama. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot na hindi ko pa nakita kailanman. Napakabilis ng mga pangyayari. Mula sa kaguluhan ng bodega, napunta kami sa tahimik na ospital. Ang bawat sandali ay puno ng paghihintay, ng pagdarasal, ng pag-asang magiging maayos ang lahat. Umupo kami ni Papa sa labas ng emergency room. Ang aming mga kamay ay magkahawak, nagbibigay ng kapanatagan sa isa't isa. "Magiging maayos ang mama mo, anak," sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Malakas siya. Ilang oras ang lumipas. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila isang dekada. Pagkatapos, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Napasigaw ako sa takot, ngunit ngumiti ang doktor. "Ligtas na po si Ma'am Elena, ngunit kailangan niya ng matinding pahinga. Mahina po ang kanyang katawan dahil sa matagal na pagkakakulong, ngunit sa awa ng Diyos, unti-unti siyang gagaling." "Everyone Hisuka." Napasigaw ako sa tuwa at niyakap ko si Papa. Naramdaman ko ang kanyang paghinga ng malalim, isang senyales ng paglaya mula sa matinding tensyon. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng paggaling. Dahan-dahan, unti-unting bumalik ang lakas ni Mama Elena. Ako at si Papa ang nag-alaga sa kanya. Bawat araw, mas nagiging malinaw ang kanyang mukha, mas nagiging malakas ang kanyang boses. Doon ko talaga nakilala si Mama Elena. Ang kanyang pagiging matalino, ang kanyang pagiging masayahin, at ang kanyang matinding pagmamahal sa musika. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pinagdaanan. At sa bawat kwento, mas lalo kong naramdaman ang aming koneksyon, hindi lamang dahil siya ang aking ina, kundi dahil magkapareho kami ng pagmamahal sa musika, sa buhay, at sa pamilya. Isang hapon, habang nag-iisa kami sa kanyang private room sa ospital, lumapit ako kay Papa. "Papa, may gusto po akong sabihin sa inyo." Napakunot no si Papa. "Ano yon, anak?" "Gusto ko pong humingi ng tawad," sabi ko, ang aking boses ay mahina. "Dahil sa mga panahong nagduda ako sa inyo, dahil sa mga panahong kinamuhian ko kayo sa pagiging istrikto ninyo. Hindi ko po alam ang lahat ng pinagdaanan ninyo at sa pagiging bulag ko sa sakit na nararamdaman ninyo." Umiling si Papa. "Hindi, anak. Ako ang dapat humingi ng tawad sa aking pagiging kontrolado, sa aking pagiging bulag sa mga palatandaan, sa pagpapabaya ko kay Mama Elena mo at sa pagkawala mo. Naisip ko lang ang aking sarili, ang aking negosyo. Akala ko iyon ang tama. Ngunit ang tunay na kayamanan ay ang pamilya." Hinawakan ni Papa ang aking kamay. "Andy, hindi ko alam kung paano ko babawiin ang 15 taon na nawala sa atin. Ngunit sisiguraduhin ko na sa mga susunod na araw, bubuo tayo ng mga bagong alaala. Isang pamilya tayo at walang makakapaghiwalay sa atin. Sa 10 with things, with 7 the scene, with Satans 4.
Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang init ng pagmamahal, ang lahat ng sakit, ng pagdududa, ng pagtataksil ay unti-unting naglaho na palitan ng pag-asa at pagmamahal. Si Papa ay hindi na ang dating Don Antonio Valderrama na istrikto at kontrolado. Nagbago siya. Naging isang ama na may puso, na handang makinig, na handang magpatawad. Hindi nagtagal, nakauwi na si Mama Elena. Ang mansyon na dating malamig at tahimik ay biglang napuno ng buhay. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang kanyang presensya ay nagdala ng isang bagong sigla sa aming tahanan. At sa bawat araw, mas nagiging malakas siya, mas nagiging masaya. Dumating ang araw ng paglilitis kay Marco Alcantara, buong pamilya kaming dumalo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit ngayon wala na itong kapangyarihan. Ang lahat ng ebidensya ay nasa aming panig. Ang confession ng kanyang dating tauhan, ang mga music sheets ni Mama Elena at ang aking testimonya. Napatunayan si Marco na nagkasala sa lahat ng mga kaso kidnapping, baby swapping at attempted murder. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang katarungan ay nanalo. Sa wakas, malaya na kami sa kanyang anino. Ang Veridian Holdings ay unti-unting bumalik sa dati nitong kalagayan. Ang kumpanya ay unti-unting bumangon mula sa pagbagsak. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama, sa pagtulong sa iba at sa pagiging isang pamilya. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, nakaramdam ako ng isang matinding kapayapaan. Nandoon si Papa, si Mama Elena at ako magkasama bilang isang pamilya. Hindi ito ang perpektong pamilya, ngunit ito ang aming pamilya at ito ang aming pag-asa. Andy, ano ang gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ngumiti ako. Gusto ko pong magpatuloy sa musika, Papa. Gusto ko pong gumawa ng mga kantang magbibigay ng pag-asa sa iba, mga kantang magsasabi ng aming kwento. Nagulat si Mama Elena, ngunit ngumiti rin. Mabuti iyan, anak. Suportado ka namin. Ang aking pangarap ay unti-unting natupad. Sa tulong ni Papa at Mama Elena, nakapag-aral ako ng musika. Hindi na ako ang dating Andy na mahiyain at takot. Ngayon, ako si Andrea Valderrama, ang anak ni Don Antonio at Elena, at ipagmamalaki ko ang aking pangalan. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon ako ng sarili kong mga concert. Ang bawat kanta ay puno ng emosyon, ng pagmamahal, ng pag-asa. At ang aking huling kanta ay ang aming kanta, ang kantang ginawa ni Mama Elena na pinaghalo ko ng aking sariling himig. Sa gabi ng aking first solo concert, nandoon si Papa at Mama Elena nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Habang tinutugtog ko ang aming kanta, nakatingin ako sa kanila at isang ngiti ang lumitaw sa aking labi. Ang bawat nota ay isang kwento. Ang bawat salita ay isang pag-asa. Ang bawat himig ay isang pagmamahal. Natapos ang kanta at ang buong hall ay napuno ng malakas na palakpakan. Yumuko ako at muling tiningnan si Papa at Mama Elena. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamahal. Hindi ito ang isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Ang aming pamilya ay nakahanap ng bagong himig. Isang himig na puno ng pagpapatawad, ng paghilom at ng walang hanggang pagmamahal. Ang tunay na himig ng isang bagong umaga, ito ang simula ng bagong himig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Antonio, Elena at Andrea, ang kanilang himig ng muling pagbangon at pagmamahal. Sa inyong pagtatapos ng paglalakbay sa kwentong ito, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat.
Salamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang pakinggan ang bawat kabanata, ang bawat nota at ang bawat hikbi ng ating mga tauhan. Ang inyong pagtangkilik ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinulat at nagbibigay inspirasyon sa aming mga manunulat. Ang paglikha ng kwento ni na Don Antonio, Elena at Andrea ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa at ang kanilang determinasyon. May mga sandaling halos maiyak ako sa tindi ng kanilang pinagdaanan, ngunit mas matindi ang aking paghanga sa kanilang kakayahang bumangon at ipagpatuloy ang buhay. Naway ang kanilang kwento ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay lumalampas sa mga kasinungalingan, sakit at pagkawala. Ito ay isang pagpapatunay na sa gitna ng matinding pagtataksil, mayroon pa ring katarungan at kapatawaran. At sa huli, ito ay isang patunay na ang pag-asa ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na oras. Sa bawat pagsubok, mayroong lakas na matatagpuan sa pagmamahalan, sa pag-unawa at sa muling pagtatayo ng mga sirang relasyon. Naway ito ay nagpaalala sa atin na ang pagmamahal ay ang pinakamalakas na himig ng buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang nagpaiyak sa inyo? Ano ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway pagpalain kayong lahat. Jonaibad.